Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ko akalaing isang simpleng online job ang magiging dahilan kung bakit hindi na ako makatulog ng maayos hanggang ngayon. At kung alam ko lang kung ano talaga yung trabaho, hindi ko sana yon tinanggap. Nangyari ito mga 8 buwan na ang nakalipas. Kaka-resign ko lang noon sa trabaho at naghahanap ako ng pagkakakitaan online. Halos buong araw akong nasa mga Facebook groups at job sites. Hanggang sa may nakita akong post. Simple lang. Night shift CCTV reviewer. Work from home. No interview. Weekly payout. Malaki yung sahod. Mas mataas pa kaysa sa dati kong trabaho. Kaya nag-message agad ako. Ang nakakagulat. Wala ngang interview. Wala ring requirements. Kinabukasan, may access na agad ako sa isang website. At may instructions. Simple lang ang trabaho. Manood ng CCTV recordings. Kapag may napansin akong kakaiba, ilalagay ko sa report. Akala ko scam noong una. Pero noong dumating ang unang bayad, naging seryoso ako. Araw-araw akong nanonood ng recordings. Mga hallway. Parking lot. Opisina. Mga normal na CCTV footage. Wala namang kakaiba. Pagdating ng 3 linggo, doon ko napansin. Parang isang bahay lang ang nasa lahat ng videos. Magkakaiba yung camera angle. Pero pareho ang sala. Pareho ang hagdan. Pareho ang kusina. Akala ko coincidence lang. Hindi ko pinansin. Makalipas ang ilang araw. May nakita akong kakaiba. Sa isang recording ng sala. Bandang 3:00 ng madaling araw. May lalaking nakatayo sa gilid ng frame. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang. Mga 10 minuto. Hanggang sa matapos yung video. Nilagay ko sa report. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan. Nawala yung report ko sa system. Parang walang nangyari. Wala ring reply mula sa supervisor. Doon na ako kinabahan. Kaya sinimulan kong i-download yung mga videos. Gusto kong tignan ulit. At doon ko napansin ang mas nakakatakot. Hindi pala pareho ang bahay. Iisang bahay talaga siya. At alam ko kung saan yon. Bahay namin. Paulit-ulit kong tiningnan. Umaasa akong mali lang ako. Pero hindi. Yung hagdan. Yung lumang kabinet. Yung sofa. Lahat eksaktong kapareho. Pati yung gasgas sa dingding. Bahay namin yon. Nanginginig na ako noon. Kaya agad kong chinek ang petsa ng recording. At doon ako tuluyang natakot. Dahil ang mga video ay nakadate ng 2 linggo sa hinaharap. Akala ko edited lang. Pero pagdating ng susunod na linggo, isa-isang nangyari sa bahay namin ang mga nakita ko sa recordings. Yung nahulog na frame. Yung pagkawala ng ilaw. Pati yung aso naming tahol ng tahol sa hagdan. Lahat. Eksaktong pareho. Pero may isang video na hindi ko kayang kalimutan. Yung pinakahuling recording. Nakita ko ang sarili ko. Nakatayo sa sala. Nakatingin diretsyo sa kamera. At may nakatayo sa likod ko. Isang tao. Hindi ko makita ang mukha. Biglang natapos ang video. At may lumabas na bagong file. Pangalan ko ang nakalagay. At 1 oras sa susunod na gabi. Hindi ko na binuksan. Binura ko agad lahat. Nag-resign ako kinabukasan. At isinara ang account. Pero hanggang ngayon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may natatanggap pa rin akong email notification mula sa website na yon. Iisang message lang. New footage available for review. At hindi ko pa rin alam kung sino ang kumukuha ng mga video sa loob ng bahay namin. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.